Good afternoon! Kamusta na kayo mga Dida Packs? Nag-live po ako para hamunin ng debate sa tapat ng bahay niya, si Ace Avalos. Joke lang po. Dito na lang sa bahay namin. Usap po ngayon ng debate sa tapat ng bahay. Hindi, ano lang po. Babati lang ako. Later, pagka may time po ako, ay mag-live tayo. Ano na ba ngayon? Wednesday na ba? Wait lang. Ano ba ngayon? Thursday na pala. Pwede tayong mag-live chill-chill lang, ganon. Hindi ko pa rin natatapos yung Pause and Ponder pala. Maghahanap na naman ako ng clips para masagot natin, i-record natin. Kasi sabi ni Logix, i-record ko daw. Kahit wala siyang sinasabing pangalan, inaangkin ko na po na kami yon. Mahilig po kami po ay mga alulod. At, kami po yun. Wala na pong iba. Dito po tayo sa terrace. Kaya igala ko na lang kayo ngayon, pero hinahamon ko po si Ace Avalos. Si Badong wag na, talo na yun agad dahil ano lang siya isa lang talatang alam niya. Post ang powder. Hello kay The Brain Modok. Yes po, founder, kasi magpa-found na sila ng iglesia. Not for now, pero nag-start na po silang mag-off the air at parang kay MCGB. Mga kapatid, dito po tayo sa off the air at magkatipon, may kantahan, may panalangin, may magpapaksa si Ace. At hati sila, half-timer niya si Badong. Pwede po yun, ganun po sila. Pwede po akong umattend doon at magpabautismo. Sino bang bautisador nila doon? So, another MCGI na naman ang dating. At sinasabi ay si Logix pala ang pumapalag na siya daw ay walang laway ni Bes. Hindi, sabi pala niya meron daw siyang laway ni Bes, pero yung mabuting laway lang ang sinusunod niya. At yung mga delusional ay tinatapon niya daw. Pero hasty generalization. Wala naman po kaming sinabi na lahat po ng tinuro ni Bes na mabuti at masama ay tinatawag na laway ni Bes. Ang laway ni Bes lang ay yung mga kalokohan, mga illogical na tinuturo niya. Yun po yung laway ni Bes. At hindi niya po naiintindihan yun. Anak ng teting. Anyway. Chill lang po dito. Medyo malamig. Ano bang degrees ngayon? Parang 12. Mga ganyan. Dahil ano na dito ano ba ngayon? Tanghalin tapat. Napansin ko ang araw dito sa Espanya ay hindi ganong mainit. Kaya kahit tanghaling tapat, ang pinakamainit yata nila mga 3 PM. Parang yun yung midday nila, 3 PM. Ang araw ay lumulubog dito ng alas 9. Minsan 8, ayan patilim yan. 8 PM, lulubog pa lang ang araw. Kaya ang start ng dinner dito 8. Yan, lalabas na kami at kakain sa labas. Pero tinatry kong kasi matagal ako dito. Tinatry kong magluto, magsaing. Parang nakahanap ako ng gold mine nung nakakita ko ng supermerkado or supermarket na may tindang arroz. Arroz is rice, kanin. Kaya Filipino pa rin living. And ayun, try kong para hindi na ako mahanap ng mga kalaban. Dito na ako sa malayong lugar.
Pag hindi pa rin pwede dito, sa Brazil na lang tayo. Brazil. Walang extradition. Ayan, joke lang po. Pero yung mga gumagawa ng kulto ay hanggat nabubuhay tayo at si Kuya Adel ay bubuwagin po natin yung mga ganyan. Kasi marami pong nabibiktima ang mga kulto kung pasubol ba yun? Pag ano ba Tagalog to? Pasibol pa lang ang kulto ay babasagin na natin at hahamonin natin ng debate. Opo. At katwiranan lang naman. Huwag pong Bible kasi ang Bible ay kahon. Pag sinabing ayon sa Biblia ay medyo circular po. Pero kung gusto nyo, okay lang din. Pwede po kayo mag-debate sa Broccoli TV dahil entertaining din naman siya. No problema. At sa mga ano pa rin, Christian, I understand na it helps you with your life to have hope, peace, and a friend to talk to, and justice. That's great, no? Pero kung gagawa na kayo ng kulto ay kami na po ang mga kalaban nyo dahil kami ay anti-cult podcast or group of friends. Po, if you think kami ay mga pasaway, masasama, it's okay, basta wag lang kayong gumawa ng kulto dahil marami pong nasirang buhay sa kulto. You can say for now na wala kaming abuluyan, pero nasa Biblia kasi yun, guys, magbigay ang bawat isa tuwing unang araw ng San Linggo. Pag yan ginamit nyo na Bible, sola escritura, papuntang kulto na rin po yan. Pwede chill lang, like walang every week na abulyan. Pag mayroon lang nangangailangan, sure, pero ingat po kayo dahil mukhang doon na rin papunta. Pa-shoutout Sogong Brooks from Hong Kong. Oy, Cordelia Makaluma. Opo. Gusto ko po yung mga makaluma. Oldies. Opo. Cordelia, shoutout po sa iyo dyan sa Hong Kong. Ayan, malamig yata dyan ngayon. I don't know. Wait, ano na dito spring. Sa Hong Kong ay pag umaga malamig. Opo. I was there for 2 weeks. 2 weeks lang naman. Tapos lumipat kami somewhere else. Ayun lang. Meron pa bang tao dyan? Lang ako. Nire-refresh ko lang tong aking live para wag tayong madali ni Facebook na ba't ibang lugar to, ganun. And so far ang location ko ay Salamanca, Spain. Umalis na ako sa Madrid dahil parang Makati siya, daming buildings, ganun. Although maganda rin yung weather. Dito mas chill siya and I'm starting to like it. Pero hanggang lang kami dito, April 13. Alis din kami kasi nililibot ko tong buong Spain para makapag-decide kung saan magandang tumira. Somewhere cheap and ang tawag doon, yung bang chill lang, walang pressure. Next namin pupuntahan is Barcelona. At ayan, may gusto kasi kami puntahang church doon, yung Sagrada de Familia. After nun, 4 days lang kami doon or 5 days. Punta kami ng Valencia. Nandun yung mga work from home na mga digital nomads. After Valencia, mga 5 days din, punta naman kami Malaga. Malaga is sa south. Malayo siya pero magte-train na lang kami. And balita ko, chill din doon, may beach, ganyan, parang Valencia din. If we don't like it, kasi sabi nila mainit daw doon Pag summer, sobrang init. Mga nagpo-40 doon.
I don't know. So of course, may mga aircon din naman at shade. So, hindi ka naman magbibilad sa araw, no? Pero so far, maganda dito sa Salamanca. Ayun, hello kay John Ray Mendoza. Maganda dyan, Brox. 2 years digital nomad. May citizenship ka na. Oo nga eh. I need to check the rules and regulations. Kailangan kong kumausap ng abogado para malaman yung papers na kailangan. May na-meet na kaming Pinoy dito, dalawa, magjowa. At ano sila? Female. Magjowa na female. And mabait naman, tinuro nila yung mga kung ano na dito, kung anong maganda, saan bibili. Filipino community dito nasa 400 pa lang. O konti pa lang sila. So, it's a great way to establish, I don't know, kung sanayan lang din. At the same time, we have businesses sa Philippines na pwedeng paanda rin naman via contacts. Phone lang, tatawagan mo lang yung property manager, Anyway, so si Ace ay mabait naman siya, as a person na biktima lang din siya ng MCGI at ng Bible, kaya siya naging ganon. Naging hellish daw ang buhay pag wala si Kristo, which I disagree with. Pwedeng yun na lang tema natin. Kung si Kuya Del may hinahamon na King Cortez, ako naman, sa akin na lang si Ace Avalos. Opo. At patunayan niyang tama yung kanyang sinasabi at pinapangaral. Nangangaral kasi medyo ayoko nung nangangaral kasi parang ayaw pang, alam mo yun, sinipa niya si MMDD. Kawawa naman, grabe naman yun. So anything na cultish ay titry natin yan. Abo. Ayun lang, mamaya lalabas na kami, sayang naman yung oras. May kompleto naman dito, may malls, may lahat ng kailangan mo, nandito na siya. Climate lang talaga ang difference eh. Kung malamig lang sa Philippines at disiplinado at maayos ang government, wala nga alis sa Philippines eh. Kaya lang naman umaalis eh, dahil mainit, matraffic. Yung tax okay pa doon, maliit lang tax sa Philippines. Dito nga laki ng tax, 40%, 20 to 40%. Yun lang, malinis, ganyan, accessible lahat ng bagay. So, government officials talaga ang problem, tsaka sistema at disiplina. Pero pag nasa ibang bansa naman mga Pinoy, disiplinado din naman eh, sumusunod din eh. Talagang hawa-hawa lang, may mga pasaway, may dumudura sa kalsada, nagtatapon ng balat ng candy sa daan. Hindi yan pwede sa ibang bansa. Ayun lang mga kakulto. Mamaya live tayo 10 PM to 11, mga around those times. Dun yung time na nalilibre ako. Sige. Okay, yun lang po. Salamat sa Diyos. See you next time. Ingat kayo dyan mga Data Packs.